When Melody's father's company went bankrupt, she was forced to enter an auction to pay off nearly 50 million in debt. Nabili siya sa halagang kinakailangan niya na isang mayaman, ngunit isang matandang lalaki. Even though she was afraid, she couldn't do anything without giving herself away. 5 years ago, Apollo Luxerio, one of the youngest billionaire in Asia, slept with a woman he didn't know. He sent to look for it everywhere, but his man couldn't find it. Until one day he saw someone who looked exactly like the woman he was looking for. Fearing that the girl might run or hide again, he went straight to the girl's father to negotiate a marriage. Will Melody agree to the marriage her father wants? Ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang si Apollo ang ama ng kambal ng niyang anak? Will she learn to love him kahit pa malaman niya ang dahilan kung bakit siya ginustong pakasalan ni Apollo? Abirene's Company Building. Nagmamadali si Melody habang naglalakad patungo sa opisina ng daddy niya. Halos lahat ng madaraanan niyang mga departamento nagliligpit na ng mga gamit ang mga tauhan nila. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari at kung alam ba ito ng daddy niya. Dad, what happened? Bungad niyang tanong na may halong paghabol ng hininga at na makita niyang daddy niya bagsak ang balikat nito. Tila may malalim na iniisip. Tumingin lang na bahagya ang matanda sa kanya at nag-iwas ng tingin, tsaka maling humarap sa ibabaw ng lamesa. Hindi ko alam kung ano nangyari. Bagsak na ang kumpanya, anak. Hindi ko alam kung paano pa tayo makakaahon. Lahat ng investors and board of directors umalis na. Maluha-luha na ito habang nagpapaliwanag. Baon na rin ang kumpanya sa mga utang. Saka ito umiling. Paano bumagsak? Bakit ngayon ko lang nalaman? Akaya ko maayos ng lahat dito. Di makapaniwalang tanong niya. Palagi siyang tinatalikuran ng kagustuhan ng daddy niya na mamuno sa kanilang kumpanya sa dahilan ng sa tingin niya hindi pa siya handang mamuno. Takot siyang magdesisyon. Takot siyang magkamali at mauwi sa walang lahat ng pinaghirapan ng mga magulang niya. Ang akala ko rin, anak. Akala ko maayos ang lahat hanggang sa hindi na close ang kontrata sa pagitan ni Mr. Severo. Hindi ko maintindihan kung paano nangyaring may mali. Hindi natin siya nakuha at lahat ng board members nag-alyansa dahil daw palpak ang pamamahala ko. Doon unti-unting tumulo ang luha ng matanda. Ginawa ko naman ang lahat, pero masyadong malaking impact ng project na yun sa kumpanya at pati mga board of directors na dismaya at umalis na. Ako na lang ang naiwan, kasama ng malaking pagkakautang. Humahagulhol na ito ng iyak, kaya naman, mabilis na lumapit si Melody sa ama upang yakapin to. Hindi makapagsalita si Melody dahil hindi matanggap ng kanyang isipan ang mga narinig. Ang alam lang niya masakit at mas lalong masakit to para sa kanyang ama. Matagal na namamahala ang daddy niya sa kanilang kumpanya at patuloy itong namayagpag simula pa noon at ngayon, bigla na lang itong naglaho sa isang iglap. Napatingin silang dalawa nang pumasok sa loob ng opisina si Mr. Wang. Kasama nitong ilan pang mga pulis. Nanlaki ang mga mata ni Melody at napatingin sa daddy niya. Napahigpit ang kapit ito sa kanyang kamay. Hulihin niyong manloloko at magnanakaw na taong yan? Sigaw ni Mr. Wang habang nakaduro sa kanyang ama. Daddy, anong ibig sabihin nito? Tanong niya sa ama. Mr. Wang? Ngunit hindi ito sumagot. Mr. Alejandro, you are under arrest sa salang pagkakautang ng milyones, panloloko at pagnanakaw ng halos 20% of shareholders ng inyong nasasakupan na miyembro at nilabas ng pulis ang warrant of arrest. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay meron ding karapatang kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili. At kung wala kang kayahan, ito'y pagkakalob sa'yo ng pamahalaan. Naunawaan mo ba ito? Napatingin si Melody sa kanyang daddy nang tumango ito. Nagsimulang lumapit ang mga polis at pinusasa ng daddy niya. No, Dad, no! Umiiling na sambit ni Melody. Mabilis siyang lumapit sa lalaking nagpapahuli sa kanyang ama at tumawak sa kamay nito. Mr. Wang, hindi magnanakaw ang daddy ko. Hindi niya magagawa yun. Magbabayad ako, wag mo lang siya ipakulong. Please, I'm begging. Sabay lohod niya. Melody, anak. Ikaw? I don't believe you. You run away from your responsibility as his daughter and heiress. And as if naman, kaya mong babayaran ng halos 50 million niyang utang? Napatigil siya. Di naniniwala sa binibintang na pagnanakaw ng daddy niya. But 50 million?
Ganon kalaking halaga ang utang nito. Napatingin siya sa kanyang daddy kasabay nito ang pagtango ng matanda. Dahan-dahan siyang tumayo at bahagyang lumapit sa kanyang ama. Daddy, totoo ba talaga? Pinagdarasal niya na sana bigyan siya ng paliwanag na kayang tanggapin ang sistema niya. Walang pag-aalinlangan tumango ang kanyang ama. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko alam na aabot sa gantong lahat. I invest millions for Mr. Severo pero hindi ako nagnakaw. Pero lahat ng ebidensya sa akin nakaturo. Wala nang magagawa pa, anak. Di na nakapagsalita pa si Melody nang ilabas na ng mga pulis ang daddy niya. Unti-unti siyang nanlumo at tila nanlalambot pa ang kanyang mga tuhod. Saan siya kukuha ng ganon kalaking halaga ng pera? Kulang pang ipon niyang pera para lang mabayaran yon? Pumasok sa isip ni Melody ang kanyang boyfriend na si Melvin. Kasalukuyan tong head manager sa kumpanya ng daddy niya at nasisiguro niya tutulungan siya nito. Hindi na nagsayang pa ng oras si Melody, kaagad siyang pumunta sa opisina nito. Hindi niya hahayaan na magtagal ang daddy niya sa kulungan. Hindi to sanay sa hirap at di nito alam kung anong klase mga taong naroon. Nagmadali siyang tumakbo patungo sa elevator. Nagtungo sa floor kung saan ang building ng opisina nito. Malayo pa siya, rinig na niya ang tila nagtatawanan ng mga boses. Unti-unting bumagal ang kanyang paglalakad sa kanapakunod. Nakaramdam siya ng kaba. Tumingin siya sa kanyang likuran upang siguraduhin na walang ibang nakasunod sa kanya. Nakaawang ang pinto ng opisina ni Melvin at mula doon nakita niya tong nakaupo sa upuan habang nakangiti at may hawak na wine. They looks like celebrating something. Pero ano yon at bakit ngayon pa kung kailan bagsak na ang kumpanya? Alam mo, Melvin, ikaw ang tunay na nagwagi. This is all your plan and success? Napakahusay mo. Boses yon ni Mr. Chavez, isa sa mga board members. Lalo siyang naguluhan, ngunit mas tumindi pa ang interes niya kung saan ang tila kasiyahan ng mga ito. Napakadali lang pa nilang mapabagsak. That freaking old man and his useless daughter. Wala nang ibang ginawa kundi mag-drawing. Wala naman siyang perang makukuha sa ganun eh. Pamilyar kay Melody ang boses na matandang lalaki. Ngunit hindi niya matukoy kung sino. Nanlaki ang mga mata niya na makita isang babae na hindi niya inaasahan na makikita. Umupo to sa kandungan ng kanyang boyfriend at humalik sa labi nito. Napasingap siya ng bahagya dahil sa ginawa ng babae. Hindi ako nagsisising, ikaw ang pinadala namin ni Daddy. You really did a great job, babe, sambit ni Tani. Tani is the president's daughter of the Gutierrez Company. Ang kumpanyang matagal ng kalaban ng kanilang kumpanya. Ngayon, tuluyan niya nang nakilala ang isa pang matandang lalaki, Tommy Gutierrez. Paano mo ba napaikot lahat sa kamay mo? Knowing that it's hard, right? Curious lang ako, tanong ni Mr. Chavez. It's basic. Sa totoo lang, wala naman akong ginawa. It's actually Mr. Abirin's daughter. Si Melody ang kumikilos para sa atin. Napakadaling paikutin ang babaeng yun. Baliw na baliw sa pag-ibig. Kitang-kita ni Melody kung paano ngumisi si Melvin. Unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. She stole the important file for us. Nanlaki ang mga mata niya. Bumalik sa kanya ang alaala ng halos isang buwan na nakakalipas. They are on a date that time. And it is their anniversary and Melvin surprised her at a luxury restaurant. Nang gabing yon, hiniling sa kanya ni Melvin ang isang file na nasa opisina ng daddy niya. Nang tanungin niya kung para sa yon, sinabi lang nito na nais niyang pagharalan at paghandaan ang susunod na project para mas makatulong sa daddy niya at makadagdag puntos bilang nobyo niya. She did not hesitated. Kinabukasan din matapos ng araw na yon, lihim niyang kinuha ang copy ng file sa laptop ng daddy niya. And that file naglalaman ng plano and important information about Mr. Severo, the private and big-time client. I negotiate with him and tada! We got him! At di ko naman inaasahan, naroon din palang information about shareholders and stock funds. Kaya nalamas ko rin. Pinaikot ko lamang din si Melody sa aking mga kamay. That woman is so easy to get. Don't tell me you slept with her. Parang batang sabi ni Tani. Of course not. She's not my type, babe. You are the only one, and I trusted you.
Gaya ng pagtitiwala ko sa'yo bilang fiancé na uni ka iha at hindi ako magsisisi. Masiglang sambit pa ni Mr. Gutierrez at napatingin pa siya sa daliri ni Tani at Melvon na ngayon may nakasuot na singsing. Ngayon, wala na tayong kalaban. Wala nang mangangahas na kalabanin pa tayo dahil as of now, tayo may pinakamataas na shareholders and some of the clients and investors nasa atin na. Cheers! Hindi alam ni Melody kung ano pa ang dapat niyang maramdaman. All this time, engaged pala ang nobyo niya. All this time, ang lalaking una niyang minahal ay pinaglaruan lamang pala siya. Niligawan lamang siya nito para sirain siya. At ang daddy niya at pabagse ng kumpanya nila. Siya pala ang may kasalanan kung bakit na nakulong ang daddy niya. Masyado siyang nagtiwala. Alam niya na wala talagang kasalanan ang daddy niya. Her father is great and clean. Walang ninakaw na shareholders ang daddy ko. Baka na nila lahat ng to. Ang mga walang pusong mga taong to ang may kasalanan ng lahat. But we need to get rid of him. Ang puno hindi mamamatay hanggat may ugat. Kung kailangan pa rin nating masiguradong hindi na makakabangon ng matandang yon, tila galit na sambit ni Mr. Gutierrez. He needs to die. Nanlamig siya na marinig niya ang huling sinabi ng matanda. I will work on that, Dad. Tugon ni Melvon. Anong ibig nilang sabihin? Balak ba nilang saktan na patay ng daddy ko? Di na napigilan pa ni Melody ang sarili at kagad na pumasok sa loob ng opisina. Miss Melody, gulat na sambit ni Mr. Chavez. Oh, Mr. Chavez, don't call her miss or whatsoever. She's nothing now. Paalala ni Mr. Gutierrez. Melvon, anong ibig sabihin nito? Bakit narito ang babaeng yan? Hindi, teka, hindi yan ang pinunta ko. Tulungan mo ko, si Daddy. Hinuli siya ng mga pulis. Nagpanggap siyang walang narinig at walang alam. Umiiyak siyang lumapit kay Melvon at hahawakan sana ang kamay nito, ngunit agad humarang si Tani at sinampal siya na malakas, tsaka itinulak, dahilan ng pagkakaupo niya sa sahig. Don't try to touch her again, bitch! Ang tagal kong nagtimpi sa kalandian mo. Ngayon tapos na ang pagpapanggap. He is my fiancé. Ang akala ni Melody sapat na ang sakit dahil sa mga narinig niya kanina. Ngunit mas dumoble pa iyon dahil nakatingin lamang si Melvon sa kanya na para bang nandidiri sa kanya. Han, anong sinasabi niya? Totoo ba? Naluluhan niyang tanong. Parang pinagpira-piraso ang puso niya ng mga oras na yon. Don't call her that name. It's fucking Kadiri. Inis pa na sigaw ni Tani. Hayaan mo na siya, babe. Kawaawa na ngang isang yan tapos papatulan mo pa. Huwag mong ibababa ang level mo sa kanya. Tumayo si Melvon, ngumisi kay Melody. Your father deserves to be in jail. Isa siyang walang kwentang mamuno at magnanakaw, and you heard it right. Tani is my fiancé. Isa ka kasing uto-uto, kaya napakadali mong maloko. Mag-ama nga talaga kayo ni Alejandro. No, hindi yan totoo. Kung ako sa'yo, mag-focus ka na lang sa pagdodrawing mo. Kaysa naman gumawa ka sa tatay mong walang silbi. Sigawan ni Mr. Chavez, saka sabay-sabay na nagsigawan ang mga ito. But her drawing is a trash too. Dagdag pa ni Tani at muli, umalingaw-ngaw ang malakas sa tawanan. Let's get out of here. Hindi na tayo dapat manatili pa sa walang kwenta at basurang kumpanyang ito. That's right. Goodbye, loser. Sundin mo ang payo namin. Kantsaw pa ni Mr. Gutierrez at umalis na ang mga ito habang tumatawa. Umiyak siya habang nakapikit at paulit-ulit na inaalala ang mga nangyari at narinig niya. This is all her fault. Kung sana hindi niya hinayaan ang sarili na magtiwala sa iba, hindi sana mangyayari ang lahat ng to. Now she needs to do something dahil nasa panganib ngayon ang daddy niya. Tumayo siya at pagkalabas niya ng opisina, naroon ang mga tauhan nila. Nakatingin sa kanya at nagbubulungan na parang siya na ang pinaka nakakaawang tao sa mundo. Now, she needs to do something dahil nasa panganib ngayon ng daddy niya. Tumayo siya at pagkalabas niya ng opisina, naroon ang mga tauhan nila. Nakatingin sa kanya at nagbubulungan na parang siya ng pinaka nakakaawang tao sa mundo. Alam niyang narinig at nakita ng mga ito ang nangyari. Marahil plano ito nila Melvon ang mapahiya siya. Nakayuko siyang umalis sa company nila dahil sa pagkahiyang nararamdaman. Nagtungo siya kay Yash. Nakilala niya ito sa kolehiyo. Yash is a good friend of her. At marangal na tao kahit pa sabing hindi maganda ang kasalukuyan nitong trabaho.
Nalaman niya na nag-work ito bilang hostess sa isang auction night nang minsan maimbita sila ni Melvon sa isang event at kasalukuyan may option na nagaganap. Simula noon, naging matalik na silang magkaibigan. Gusto niya itong tulungan noon, ngunit ayaw nitong umalis sa kinasanayan ng trabaho dahil sa pansarili nitong dahilan. Are you sure about this, Melody? Nag-aalalang tanong ni Yash. This is not easy at alam kong alam mo yon. Wala na akong maisip na iba pang paraan. Hindi biro ang perang kailangan ko at alam ko. Alam mo rin kung saan ako makakakuha ng ganun kalaking halaga? Napabuntong hininga si Yash. Kung desidido ka na talaga, maaari mo nang fill upan tong information mo. Inabot ni Yash sa kanyang isang papel. You know this auction is super higpit at ayaw ni Madam Eve ng palpak na tauhan. Kaya naman kakausapin ko si Madam Eve para ihabol ka tonight. Tumango si Melody. Salamat, Yash. Sobrang laking tulong nito sa akin to save my father. Kinakabahan siya at natatakot, pero handa siyang magsakripisyo para sa daddy niya. This is her fault, kaya't dapat lang may gawin siyang paraan para bago pa nila gawa ng masama ang daddy niya habang nasa kulungan to. Dalawa na lamang silang magkasama sa buhay, tapos mawawala pa ng parang bula ang mommy niya. Hindi niya hahayaan na pati ang daddy niya ay mawawala rin. Nang dalhin siya ni Yash sa isang exclusive hotel, kagad siyang inasikaso ng mga staff doon. Kasalukuyan siyang inaayusan ng isang makeup artist. Nakatanggap siya ng samot-saring mga komento. Ang ilan pa namamangha sa ganda niya, pero ang puso niya doble ang kaba. Pinagdarasal na lamang niya na sana walang mangyaring masama sa daddy niya ngayong gabi. You are the big star tonight, Sophia. Don't forget to smile. Gusto kong akitin mo sila para malaki ang pumasok na pera. Is that clear? Tanong ni Madam Eve. Tumango si Melody at tumingin muli sa salamin. Pagtingin niya sa pangalan, ngayong gabi, siya ay si Sofia Santiago at hindi si Melody Aberin. Oh, mag-start na. Humanda ng first line to second line up. Sigaw ni Madam Eve. Yash, you're still at the star section, together with Sofia? Yes, madam. Sigaw ni Yash at lumapit to sa kanya. Nakasuot to ng kulay itim na lingerie. Ang ganda mo, Melody. Ang ganda-ganda mo. Deserve mo maging big star tonight. Tiningnan niya ang sarili sa salamin na nakatingin din doon ang kaibigan niya. First time niyang maayusan ng ganito kabongga at first time niya rin magsuot na halos labas na ang kanyang kaluluwa. Mabuti na lamang at may light cover pa. Ito sa ngayon. Ngunit mamaya daw, kailangan niya ring magsuot ng halos labas na ang kanyang kaluluwa. Mabuti na lamang. Hinawakan niya siyang balikat niya. Ano, kaya mo ba talaga? Pwede ka naman umurong eh. Kaya ko pang kausapin si Madam Eve kahit pamasabon ako. Okay lang. Alam niyang nanlalamig na ang kanyang kamay dahil sa kaba. Napailing siya sa kaibigan. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay nito. Kaya ko, Yash. Kakayanin ko. Kailangan ko ng pera para makalaya si Daddy. Hindi ko hahayaan na masasaktan sila ni Melvon. Gusto niyang umiyak muli, ngunit ayaw niya na mahirapan. Tsaka, ang makeup artist ayusin ulit ang makeup niya. Bakit kasi ang daming masasama sa mundo? Kaloka. O siya, sige, basta. Tatagan mo ang loob mo, ha? Hindi birong gagawin natin, lalo na sa'yo at first time mo. Ako, isa lang naman palaging kumukuha sa akin kaya hindi na ako mahihirapan. Saka, nagpapamasahe lang yon. Pero hindi naman lahat masahe lang ang gusto kaya't maghanda ka. Oo, naiintindihan ko naman ang pinasok ko. May karanasan pa rin naman ako. Pag sa sinungaling niya, sabay ko. Hindi niya sinabi kaya siyang totoo dahil baka mas lalo pang magdalawang isip to na ipasok siya sa auction ngayong gabi. She needs 50 million for her father's sake. At kailangan niyon ng isang gabi lamang. Natapos na ang first and second batch. Oras na nila ni Yash. Baka naman isusunod niya na ang kanyang maskara. Isa to sa mga props sa suggestions ni Madam Eve para daw suspense at maakit lalo ang mga bigating businessman. At also, narito rin ang ilang politicians. Mabilis natapos ang auction sa mga kabatch niya hanggang kay Yash. Nabili si Sharina sa halagang 30 million. Laking gulat niya nang biglang tinaas ni Sharina ang gitnang daliri nito sa lalaking nakabili sa kanya. They look like they know each other.
Alright, here we go sa ating pinakahintay na hot star of the night. Sigaw ng MC. Mas dumoble ang kabang nararamdaman. Halos nanlalamig na ang buong katawan ko. Pero kailangan kong tapusin ang gabi na to para kinabukasan makalabas na si Daddy sa kulungan. I stood up at inabot ng MC ang kamay ko at saka ko pinaikot nito. What a gorgeous and hot lady right here beside me. Woo! She's so damn hot. I want her. I'll make sure I will have you tonight. Nagsigawan ng mga tao at nagpalakpakan. Sa ibaba ng stage, kitang-kita niya ang mga lalaking tila naglalaway sa katawan niya. Di naman kasi sa pagmamayabang pero matangkad siya. Maputi, balingkinita ng katawan at pinagbala ng malulusog na dibdib. What's your name, gorgeous? Tanong ng MC. Sophia. Inayos niya ang sarili dahil napansin niya ang panlalaki ng mga mata ng MC. Naglakas loob siyang tanggalin ang kanyang maskara at tumarap sa audience. My name is Sophia, 22 years old and a virgin. Nakangiti niyang sambit sabay hawak ng mikropono at tinanggal ang suot na light cover ng katawan niya. Tumambad sa mga kalalakihan ng kanyang halos subad ng katawan. Halos ramdam na ramdam niya ang lamig ng paligid. Muli, nagpalakpakan ng mga tao at sa pagkakataong to, mas malakas na hiyawan at sigawan. Kailangan niyang gawin yon para mahatak pang lalo ang mga bibili sa kanya. So, we have a virgin here. Let's 1 million, sigaw ng isang lalaki. 2 million, sigaw pa ng isa habang nakataas din ang karatula nito. 10 million, sigaw pa ng isa. Nagkagulo lahat ang mga ito at kahit ang MC natataranta na. Hindi niya alam na ganito ang mangyayari. Halos pag-agawan siya ng mga tao. Kitang-kita niya sa mata ng mga lalaki ang halong pagkasabik. Nanlilisik na mga mata at tila hayop na handang sakmalin ang pagkain nila. 60 million. Halos lahat napatahimik at napatingin sa lalaki. Nakuha agad nitong atensyon niya dahil sa perang halaga na sinabi nito. Nalampasan nito ang eksaktong perang kailangan niya. Ngunit kagad siyang napanunok at natulos sa kinatatayuan ng matitigan na mabuti ang lalaki. Kinakabahan man ngunit tumango nga siya sa MC. 60 million. Going once? Twice? Narinig niya ang pagpukpok sa hawak ng MC. She's now yours, Mr. Bonavista. Congratulations! Kasabay ng palakpakan ng mga tao. Ay ang halos tila ba paglabas ng puso niya dahil sa takot at kaba.